4 na taon na sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3 ang 18 taong gulang na biktima ng pang-aabuso na itago natin sa pangalang Clara. Pero hanggang sa ngayon, hirap pa rin ang biktima na ibaon sa limot ang masasamang alaala ng nakaraan. Panganay sa 2 magkakapatid si Clara na nagmula sa isang broken family. Musmos pa lang ay iniwan na sila ng tunay na ama. Tuwang-tuwa ako nang malaman kong may bago na akong tatay. Pero unti-unting nabasag ang pangarap ng masaya at buong pamilya. Ilang beses na sinamantala ng ama-amain ang musmos na pag-iisip ng bata. Akala ko nung una naglalaro lang kami. Hanggang sa namulat ako sa katotohanan. Si Clara ay kabilang sa libu-libong kababaihan, mapabata man o matanda, na biktima ng panggagahasa o rape. Base sa datos ng Philippine National Police Women and Protection Center o PWCPC, noong taong 2013, umabot ng 5,462 ang rape incidents, kabilang na dito ang mga biktimang minor de edad. Sa datos na ito, lumalabas na isa ang nabibiktima ng rape kada 76 na minuto sa Pilipinas. Sa tala ng PWCPC, pang-5 ang Region 3 sa may pinakamataas na bilang ng mga kasong rape sa bansa na nasa 484. Nangunguna dito ang Region 4A na nasa 833, National Capital Region 599, Region 6 582 at Region 5 538. Pinakamababa naman ang Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM na 29. Ngayong taon, tumaas ng 27% ang biktima ng rape sa Central Luzon. Pumalo na ito sa 668 mula Enero hanggang Agosto ng taong 2014. Kabilang na dito ang rape with complex crime, rape, incestuous rape, statutory rape at attempted rape. In the positive way, medyo mas gusto po naming ipaalam sa publiko na hindi kami natutuwa sa ganung datos. However, mas gusto po namin iparating na siguro mas marami ng kababaihan ang nakakaalam ng kanilang mga karapatan dun sa lugar na yon. Kung kaya't dumudulog sila sa kapulisan at sinasabi nila na talagang naabuso sila at hindi po nabigyan ng importansya ang kanilang karapatan bilang kababaihan. Nakakabahala din ang bilang ng mga minor de edad na nagiging biktima ng ganitong klase ng pang-aabuso. Sa datos ng PNP Region 3 mula Enero hanggang Agosto ng taong 2014, nasa 266 ang naitalang biktima ng pang-aabusong sexual na may edad 11 hanggang 15 taong gulang. Habang nasa 183 naman ang bilang ng mga biktimang mayroong edad na 16 hanggang 20 taong gulang. Maraming mga masasamang loob rin ang nambibiktima ng mga batang walang kalaban-laban. 73 ang naitalang bilang ng mga biktimang may edad 6 hanggang 10 taong gulang at 35 ang biktima na may edad 5 pababa. Siguro ang tingin namin dito, kasi mas vulnerable yung ganong age na for us, mas look out pa rin dapat ng magulang yung mga ganong edad ng mga kababaihan. Tinutukoy naman ng PRO3 ang mga dahilan kung bakit nangunguna ang lalawigan ng Bulacan sa dami ng kaso ng pang-aabuso sa Region 3. Nakapagtala ng 170 kaso ng rape ang Bulacan para sa buwan ng Enero hanggang Agosto ng taong 2014. Kabilang na dito ang kaso ng di umano'y panggagahasa at walang awang pamamaslang nitong nakaraang Agosto kay Andrea Galang Espiritu, 26 na taong gulang. Yan pa po ang aming inaaral kung bakit dumarami ang rape cases natin sa Bulacan. Umabot naman sa 287 ang mga reklamo ng acts of lasciviousness. Pero bukod dito, wala ding ligtas sa pisikal na pananakit ang mga kababaihan. Isang araw matapos na pumutok ang insidente ng pangahalay at pamamaslang kay Andrea, 2 kaso ng pagpatay sa kababaihan ang naganap sa San Luis at Candaba, Pampanga. Brutal na pinaslang ng kanyang tiyuhin ng 12 taong gulang na si Rochelle Ingal, isang grade 8 student sa San Isidro High School. Aminado ang sospek na si Giovanni Endrino na napagbuntungan nito ng galit ang bata. Habang pinaslang naman ang kanyang sariling ama-amain ng 17 taong gulang na si Heidi de la Cruz. Pinagtalunan umano ng sospek na kinilalang si Ferdinand Pitonio at ng biktima ang gastusin sa anak ni Heidi. Batay sa mga datos na ito, tila marami pa ring naitatalang mga kaso ng pang-aabuso na biktima ang mga kababaihan.
Sa kabila ito ng ipinapatupad ng mga batas upang protektahan ang kanilang karapatan at kapakanan. Kasama si Lian Muñoz at Jeneline Gopez, ako po si Joshua Lansangan, alerto, alisto sa pagbabalita.